Oh, ito, pag-usapan na natin yung patungkol ho dito kay Subiri na naman. Nakakatuwa to nung pinanood ko ito na ito, panoorin nyo ito. Sir, yung bang 3 weeks nyo, the vacation, part ng healing process? Hindi, magbabakasyon muna ako kasama na aking pamilya. I think they deserve my undivided attention at this point in time. At no cost to the government to, it's all personal yung akin pagbiyahe kasama ng aking pamilya. Konting me time, konting emotional and mental break from all the politics and the nasty backstabbing na nangyayari dito sa politika natin sa Pilipinas. Wow, backstabbing! As far as I remember, dating senador, ikaw yung dumaldal at sinasabi mong marami, parang sinasabi mo na ikaw ay dahil utos sa taas. So binackstab mo yung yung mga kasamahan mo dyan na parang sinasabi mo sa kanila na ikaw hindi sunod-sunuran kaya ka natanggal. Yung mga kasamahan mo natanggal ay napalit sa'yo dahil sila sunod-sunuran. Sino nag-backstab ngayon? Ito naman si Subiri, Si Mr. Coma, Coma. So, kaya napapansin nyo, hindi muna ako nagsasalita about... Hindi daw muna siya nagsasalita. Patawa naman to. Hindi daw siya nagsasalita. Nakailang interview ka, hindi ka nagsasalita alam mo ang tawag mo dito? Ang tawag mo dito? Siya ang unang bumanat. Nung siya ay napahiya na, nagpa-victim effect. Ginamit yung victim card. Tama, mali? Kasi siya yung una nagsalita na hindi kaya ako natanggal kasi hindi ako sumunod sa nakakataas. So para mo sinabi, yung pinalit sa'yo, sunod-sunuran. Tapos kung ano-ano pa sinasabi mo, hurt, ganito. Tapos sasabi mo hindi ako nagsasalita, ayoko na magsalita. Ang ina niya, pagkatapos mo magsalita, hindi na ako magsasalita, soul searching na lang ako. Ang ina, narinig ko na yan Narinig ko na yan doon sa mga ang gagaling bumanat, nung sila ang binanatan, umiyak. Putang. Ay, sorry naman, ha? May kilala kayong ganyan? Ang lakas bumanat, nung sila na ang binanatan, iyak naman. Huwag kayong ganyan, banat kayo ng banat sa kalaban nyo, tapos pag kayong binanatan, iyak-iyak naman kayo dyan. Puro pala kayo iyakin. Tama, mali. Kakapanood nyo niya ng Queen of Tears Uy, by the way yung Queen of Tears, si Kim ano ba yun? Pupunta daw dito. Mauna ako doon. Saan kami pupunta? Saan bang grupong sasamahan namin? Ano muna ako? I'm on vacation mode for the next 3 weeks. Pero kumusta ka ngayon, SP? Okay naman. I'm very happy. Medyo mas relaxed na. Siyempre, malaking dago ko natanggal. Kapag si Subiri nakita sa South Korea, ibig sabihin nag-soul searching. Brian Nike, yung mga utak mo, August 3 pupunta ay, malapit sa birthday ka, Kim Ji-won! Kim Ji-won, it's my birthday! Kaganon ako sa kanya, tatabihan ko siya. Kim Ji-won, my birthday wish, picture only, picture. Sa aking likod at we're just looking forward to the next year or so to be able to pass legislation that is good for the people. So after your vacation, sir, yun yung the right time para mag-decide na yung group nila? Yes, mag-regroup po kami after pagkatapos ng bakasyon, mag-regroup po ang Solid 7 and we'll make a decision on the direction that we'll be heading by then. Sir, si Pangulong Marcos just admitted that he knew every step of the way. He was informed by Senator Escudero nung Andali medyo may pagkamali yan. Hindi yan na sinabi ni Marcos.
Yung media talaga makasundot eh. Oh, sabi ni Marcos, every step of the way. Eh ang sabi lang naman ni Marcos, in-inform na siya nung nandun na sa Senado at nagpapalitan na. Parang sablay naman ata yun. Mali yung tanong eh. Mula siya. Pero wala daw siyang tinawagan. So ano pong inyong reaction? No comment na lang ako dyan. No comment na lang ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ng humusga. Thank you. Naks naman. Okay na, ikaw na kawawa. Hindi, oo, ikaw na kawawa. Ito sagot ni Marcos ha. O, pakinggan. I know. I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. So I'm not sure what he is referring to. If that is a specific instance or just. So tinatanong ko ano masasabi niya dun sa influence daw ng nasa ibabaw, kung sino daw yon, ha? Ito yung sagot ni Marcos. Andali, may kotse. Pakicheck yung sasakyan sa gilid. Ay, sorry naman. Talay. As a general principle, I don't know. I haven't spoken to him about it. The last time I spoke to him, we talked about the procurement law. This didn't come up. So it's hard for me to answer simply because I'm not quite sure what he's referring to. Because what instructions could there be that hindi niya natapos? Yes, yes, that's still unclear to me what he was referring to. Actually, it was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the SP. What's my situation? What do you think? So, I did not speak to any parties at any point, simply because I was out of town. If you remember, on that day, itong ifa-analyze niyo yung sinasabi ni Marcos dito. Although sinabi niya kinakausap daw siya ni Cheese, hindi naman niya dinefine kung kailan siya kinakausap ni Cheese. Pero doon sa bandang dulo kasi sinabi niya nung magpapalit na, doon na lang sila na-inform. Ewan ko kung ano ibig niya sabihin na doon sa step of the way, ibig bang sabihin nun matagal na siyang sinasabihan? Yung nabalita na yung nung umaga, I was asked if I would issue a statement on the change of leadership. And I said, bakit? Nag-change na ba? Sabi na, well, merong gumagalaw. Sa umaga, yung umaga daw yon, there would be change of leadership. So dun siya in-inform. Daw ha? Okay, sinasabi niya ito. And when I landed back in Manila at about 3 or 4 in the afternoon, saka lang tapos na. Nag-change na, nag-step down na si Senator Mix. So that's the extent. That's how I was basically informed at every step of the way. But it moved so quickly as well. But I of course we knew the state of the voting. Then when that was still being collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. Alam na namin kung ano yung. So sa madaling salita po, actually, pwede mong sabihin may impluwensya yung Malacanang by not interfering. Kasi sabi nga nilang ng ibang senador, the mere fact that the president did not interfere with the changes in the Senate, meaning, inalaw niya yon. Maybe yun ang sinasabi ni Zubiri na ito po ay may basbas ng taga-taas kasi hindi pinakailaman. Sa madaling salita, parang sinasabi ni Zubiri, hindi siya pinrotektahan ng Pangulo by saying
doon sa mga nagtatangka na huwag niyong galawin yan kasi ako naglagay dyan. Siguro parang gano'n ang sinasabi niya na kaya feeling niya binackstab siya dahil hindi pinakialaman ng Pangulo yung pagpapalit sa kanya. Maglalabas na numero. So that to that extent we were well informed about what was happening. The decision to change the leadership is not made by me, was made by the senators. So that does not reflect on my view on Senator Mix and the trust and confidence that in my view reposes that I have in him. Ako kasi alam mo kung bakit ko nasasabing si Cheese Escudero ay mas malapit kasi, may alam mo kasi ako na mas malapit si Cheese sa iba kesa ho kay Marcos. Ayun, personal ko lang naman pong alam yun. Siyempre mahirap patunayan yun. So I cannot say that yun ang ebidensya ko kasi that's a personal knowledge na alam ko mas malapit si Cheese kesa kay Zubiri. Kaya lang, dun pa lang sa point na all of the PDP, in other words, the PDP, the partido ni Pangulong Duterte, voted against or in favor of Cheese Escudero instead na kay Zubiri, malaking bagay na ho yun. Na ibig sabihin, ito ang kagustuhan ng ating dating Pangulong Duterte. Kasi hindi naman pwedeng gumalaw ang partido. Tandaan ninyo, napaka-clear ho yan. True Bato, True Robin Padilla. It's the party who voted for Cheese Escudero. Meaning, may paalam mula sa partido ng PDP. Diba? So, ibig sabihin lamang po nun, simpleng-simple lang, mas gusto ng ating dating Pangulo si Cheese Escudero na Senate President instead of Zubiri. So, I think doon pa lang, masasabi ko ng walang nagawa. Alam mo, maganda ho ito Magandang sinyales ho yung nangyari sa Senado. At least nakita natin. Ako kasi iba kasi yung pananaw ng iba Pero I respect that. Ako kasi ang pananaw ko dito, ibig sabihin, walang hawak ang Pangulong Marcos sa Senado. Yun ang tingin ko, ha? Are you in coma? Do that to yourself. Okay, I will not. Si Senator Alan pa mismo ang nominate. Alam ko nominate is not appoint. So ibig sabihin, maybe. Sabi ko nga sa inyo kung gusto mong malaman ng galaw ni Pangulong Duterte, tingnan mo galaw ni Senator Bongo. Yun lang simple yun. Hindi gagalaw si Senator Bongo nang hindi nagtatanong kay Duterte. So more than anything else, yun sigurado ako. Okay? So, kayo na lang naman ang kasi sa akin sa tingin ko, mas tinan mo, hindi makapagsalita ng diretso si Pangulong Marcos. Kasi hindi niya alam kung ano nangyari. Sorry to say Siguro nag-iisip siya kung paano bang hindi ako mawawala sa eksena at may power pa rin ako. Pero at the same time, ayoko naman pag-isipan ako na ako yung kumumpas nito. So hindi niya masagot ng diretso. Gets nyo? Parang utal-utal siya. Kasi kung ikaw, sigurado ka, naggalaw mo ito, sigurado ka sa nangyari sa lahat. May script ka na eto tinanong pag tinanong to ng media, ito sagot mo. This time parang na-caught off guard siya Ano ba sasabihin ko dito? Pag sinabi kong may galaw ko, pakialamero ko. Kasi hindi dapat yun. Pag sinabi ko naman wala akong galaw, ibig sabihin mahinang nilalang ako. Nakita niyo yung picture kung bakit parang mas pinaniniwalaan ko yung walang alam si Marcos dyan? Tama ba Aquino Loft? Pangkape from Las Vegas. Las Vegas. Naku, miss ko na yung Las Vegas. Expert appliance repair, madam Aquino. Kung lalaki ka man, salamat po magpagawa na kayo dyan ng mga utak. Ay, sorry. Ng appliances pala.
Sabi ni Garski, lagi naman siyang walang alam eh. Parang gano'n na nga. Eto honestly, kaya mas nandun ako sa lining na hindi niya pinakailaman. Kasi hindi naman siya malakas eh. Kung malakas siguro siya, pakikialaman niya yan. Kaya nga medyo conflicting dun sa mga ibang Duterte vlogger and opinion maker na sinasabi nilang may galaw ang Malacanang dito. Di parang yun na rin sinabing malakas pala si Marcos. Tama, mali. Kasi bakit yung camera? Yung camera hindi naman siyang gumagalaw dun eh. Yung pinsan niya talagang may pagkadiktador yun. Yung pinsan niya malakas ang personality nun. Hindi, walang biro. Malakas dumikta yun. Pero itong presidente natin, di niya nga alam sasabihin niya eh. Sabi nga ni Diego Latigo, si Tebes nga, di niya mapauwi. Pambihira. Correct ka dyan.